Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa ikalawang linggo ng panahon ng Kwaresma, sa pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng tatlong alagad ang nagtatagong kaluwalhatian ni Jesus, naganap namang magbubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagamat isang kisap mata lamang ang karanasang ito, naging bukal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng sarili nilang buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram,
at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin nito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib na kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ito'y patatagin ang paniniwala. Tayo'y umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malipit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan.
Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siya kaya. Diyos Ama ng usa, ito ang mahal kong anak. Lugod kong dinggin ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa ay dumito na ho tayo. Gagawa ho kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi dahil nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus.
at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating muli sa pambansang dambana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Tayo ho ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng ating paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma. Kung maalaala nyo noong nakaraang linggo, narinig natin sa mga pagbasa lalo tigit sa Ebanghelyo ang panunukso ng Diablo kay Jesus. Bagamat tinutokso siya, nagtagumpay si Jesus dahil mas pinili niya ang higit na mas nakabubuti. At sa linggong ito, narinig natin ang salaysay ng pagbabagong anyo ni Jesus doon sa bundok kasama sina Pedro at ang kanyang mga alagad. Pero ano ba ang saysay? Ano ba ang dahilan? Bakit nagbagong anyo si Jesus? Bakit nagningning ang kanyang mukha? Bakit naging puting-puti ang kanyang kasuotan? Dahil alam ni Jesus na kailangan niyang palakasin at patatagin ang pananampalataya ni na Pedro at ng mga alagad pagdating nila sa Jerusalem. It was an anticipation of His glorified body when He will rose from the dead. Kaya nga, yung ginamit na imahe dito, puting-puting mukha at puting-puting kasuotan. Yan ang kaningningan ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus. Ibig sabihin, dito pa lang ipinapakita na ni Jesus na hindi lahat matatapos sa krus. Hindi lahat kahirapan. Hindi lahat sakit. Bagkus sa bawat dulo ng pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan, sisibol ang liwanag ng muling pagkabuhay. Pero sabi sa Ebanghelyo, hindi nauunawaan ni Pedro ang pagbabagong anyo ni Jesus. Bagkus, kailangan ng pananampalataya para maunawaan at makita ang saysay ng mga pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Jesus. Because faith makes us see what eyes cannot see, what ears cannot hear, and what our hands cannot touch. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng pananampalataya na makita ang hindi kayang makita ng mata, ang marinig na hindi kayang marinig ng tenga, at maarok at mahawakan ang hindi kayang mahawakan ng kamay. Yun ang pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pagtataya ng pananaw, ng paningin, ng pandinig at panghawak para tayo ay may mapala. Ang pananampalataya ay pagtataya ng pananaw para tayo ay may mapala.
At yan ang narinig natin sa unang pagbasa sa karanasan ni Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, umalis ka dyan sa Ur at puntahan mo ang lupang ipinangako ko sa iyo. Anong sabi sa aklat ng Henesis? Sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung nasaan yun. Wala pa namang mapa, wala pa namang Google Maps, wala pa namang Waze noon. Pero naglakad siya, umalis siya sa bayan ng Ur at nagtiwala lamang sa sinabi ng Panginoon. Pero anong nangyari? Bago mamatay si Abraham, hindi siya nakapasok sa lupang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Naanigan niya sa malayo, pero hindi siya nakapasok. Bakit? Ang sagot na sa ikalawang pagbasa, sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, ang totoong bayan natin, hindi dito sa lupa. Dahil ang langit, ang tunay nating bayan. Kaya may dahilan, bakit hindi nakapasok si Abraham sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanya? Dahil gustong ipakita at ituro sa kanya ng Panginoon na ang totoong bayan natin ay ang langit. Kaya nga sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, babaguhin ng Panginoon ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. At saan nangyari ang sinabi ni San Pablo? Doon sa bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus. Ibig sabihin, ang totoong bayan natin, hindi dito sa mundo. Bagkus, ang totoong bayan natin ay sa kabilang buhay, sa langit na kapiling at kada upang palad ang Diyos. Kaya yun ang dahilan bakit pinaghahandaan natin ngayong panahon ng Kwaresma, ang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil gustong ipasilay, gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Bakit kailangan nating mag-ayuno? Bakit kailangan nating magtiis ng gutom? Bakit kailangan nating makiisa sa kanyang pagpapakasakit? Dahil gusto nating turuan ang puso at kaluluwa na maging handa sa pagbabalik natin sa totoong bayan natin sa langit. Kaya nga ang paghahanda na ginagawa natin ngayong panahon ng Kwaresma ay paghahanda ng puso at kaluluwa. Pagbabago ng puso at kaluluwa. Pagsusumikap na iugnay ang buhay natin sa buhay ni Jesus. Kaya nga sa huling bahagi ng ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Dahil laging susubukin ang buhay natin dito sa mundo. Susubukin at dadarangin sa apoy. Dahil inihahanda tayo sa totoong bayan natin sa langit. Pero huwag mag-alala dahil hindi lahat natatapos sa krus at hirap. Huwag mag-alala dahil sa dulo ng bawat pagpapakasakit at paghihirap,
laging merong sisilay at sisilay na muling pagkabuhay. Yon ang pinakita ni Jesus kina Pedro at sa mga alagad doon sa bundok ng Tabor. Dahil batid ni Jesus na pagkadating sa Jerusalem, pagkababa ng bundok, masisiraan ng loob ang mga alagad. Hindi nila matatanggap ang mangyayari kay Jesus. Kaya dun pa lang sa taas ng bundok, ipinakita sa kanila ni Jesus na sa dulo ng krus, merong muling pagkabuhay. Sa dulo ng pagpapakasakit at kamatayan, sisibol at sisibol ang pag-asa na isasama tayo ni Jesus sa kanyang pagbabalik sa totoo nating bayan sa langit. Tumayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Sa bawat panalangin ng ating itugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Francisco, na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo, mga pari, diakono, reliyoso at reliyosa, masigasig nawa nilang gampanan ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng matatag nilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, sa pagbabagong anyo ni Kristo, naway makita namin ang liwanag ng iyong kaluwalhatian at sa pagdiriwang ng taon ng Hubileo ay maging mas masigasig kami sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awa at habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila ibinyagan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Ama namin, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ay laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makanta nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.